Hi guys, ngayon nga pala ay magbabike ako. Pero bago yan, outfit check muna. Damn! Naka two side pa si boy, mukhang tukmol. Uy, ayos mo ka, wag pandigma. So yun na nga, stretching muna tayo para kunwari hindi puro panggagago yung nasa video. Quack! And then tara, alis na tayo. Bago magbike, huwag kalimutan mag-helmet, safety first. Malay mo, wag naman sana. Baka mabunggo pa ng ligaw na baka. What? Holy cow! Tara, alis na tayo. May dalawang option nga pala kung saan ako pwedeng dumaan. Sa maikling daan sa kaliwa at sa mahaba naman sa kanan. Pero dahil nga gusto ko palaging pinapahirapan ng sarili ko, dito tayo sa kanan. Oo nga pala, bago ko makalimutan, sa mga nagtatanong kung saan ko nga pala to nabili tong bike na to, sa Shopee ko lang to nabili. Sobrang excited ko nga pala ay di ko na nakuhanan yung pag-unbox ko dito sa bike na to. Pero okay lang yun. Mag-unbox pa din tayo ng isa pang Pro Max and para naman yun sa jowa ko. Bibili din daw kasi siya nang masabayan niya ako. Hehe, nakabulol na naman. Kaya ngayon hindi ko na kailangan magpaalam. Siya na lagi kong kasama. What a nice! Quack! At dito nga pala sa party na to, makikita nyo naman ang alog ng camera. Kasi dito na nga yung sinasabi kong napakagandang kalsada dito sa amin. Kaya ayan, wala tayong magagawa. Dahan-dahan lang muna, iwas butas. Wala tayong magagawa. Diyan kasi nag-shooting yung Avatar eh. Gomo no! Red Rock! Wait lang, iba yata yun ah. At yun, nandito na nga tayo sa parang pabrika. Medyo maganda dito yung kalsada eh, smooth. Kaya dito ako kadalasang bumibilis at medyo malawak-lawak din yung kalsada. Kaya pwede ka talaga pedal ng mabilis. Ayun, basta yun. Sa mga nagtatanong nga pala kung ano ang gamit kong camera, wala nga pala akong gamit na yung pang bike talaga, like yung sa GoPro yata yun, yung idinidikit sa damit. Mahal kasi nun eh, nasa 23k. Kaya ang ginamit ko lang ngayon is yung cellphone ko na Poco F5 Pro. And ano naman siya, maganda naman yung niya, quality niya. Kaso naka 1080p tapos 30fps nga lang to nang magamit ko yung 0.6 niya. Kasi kapag ginamit ko siya sa 4K to 8K, hindi kita yung paligid tapos masyadong nakababa. So halos wala nang makita, puro kalsada na lang. Ito medyo kahit papano may nakikita pa. At dito nga pala, shinif ko na nga sa maliit kong chainring na 42 teeth. Kasi may malapit na paahon dyan sa may una-unahan. Kaya habang maaga pa ready na. Maliit na ahon lang naman kaya ibabalik ko ulit siya dun sa pinakamalaki. At yun nga, nung medyo patag na, sinip ko na siya dun sa malaki kong chainring na 52 teeth. At yun nga, isa na naman pong magandang kalsada.
Oo nga pala, as of now na nagbibideo ako niyan, as alas 4 na ngayon, kaya hindi na ganun kainit yung araw. Kaya pwede na. Nagkaroon nga lang ako ng konting problema dahil may nalimutan ako. O diba? Lakas ko magpayo, kaso may nakalimutan ako. Mamaya sasabihin ko kung ano yun. Oo nga pala, may napanood nga pala ako sa YouTube, and then sabi din ng mga kaibigan ko na laspagin ko daw muna tong mga part din ng bike ko nang hindi naman sayang. And tama naman. Kaya as of now, mag-4 na buwan ko na tong ginagamit tong bike ko na to. And then siguro pag dumating na yung scholar ko siguro sa May na yon. So ayun, halos 5 months kong nagamit. Pwede naman na siguro nun mag-get paid. O ano, nandyan pa ba kayo? Ang ganda ng view, diba? Mostly puro kalsada. Wala tayong magagawa, wala pang budget sa camera eh. Kaya yan muna, tiis-tiis lang muna ako. Kaya kung kayo'y nanonood pa, na tayo magagawa, tiis-tiis ka muna din. Sana tapusin mo, kasi may sorpresa ako neto sa dulo. Dito nga pala ay kakaliwa na ako, kasi dyan ako kadalasang nag-iikot-ikot. At kanina nga pala ay nag-shift na ulit ako. Inilagay ko muna siya dun sa maliit kong chainring dahil medyo paahon to. Hindi naman siya ganun kataasan, pero medyo mabigat kasi pag nasa malaki akong chainring. Kaya yun, adjust lang. Init. Aba, malay ko sa'yo, ginusto mo yan eh. Oo nga pala, yung lagayan nga pala ng cellphone ko dyan is yung ini-strap sa body. Kaya medyo pababang ganyan. Nang mas hindi siya totally bumaba is nakasuot nga pala ako dyan ng ID lace. Kumbaga DIY kabit ko na lang ang kahit pa paano is kita. At yan nga, medyo puro kalsada ang nakukuha. So ayan. Dito yata ako naglatan mo dati. Yung gulong. Bubog dito eh. Oo nga pala, nasabi lang sa akin ng kaibigan ko na pag mabubog daw yung kalsada ay sa una-unahan may vulcanizing kang makikita. Ako lang ba o ganun din kayo? Comment down below nga. Dito nga sa part na to is kakaliwa na ako para makaikot tayo. And then syempre, pag kakaliwa kayo or kakanan, always tingin kung may dadaan ba sa likod. And then kung mayroon man, mag hand signal. Alam nyo na yun, search nyo na lang kung ano yun. Joke lang, dahil tamad ka mag-search, ito na, ako na bahala. Pwedeng mag-bike eh. Kasi umaga. At para sa mga taong alam na yan, edi good for you. Always ride safe mga loads. So yun nga, paikot na tayo. Bahala ko pa sana yung diretso yun kasi yung dulo niya na Vista Mall. Kaso nung oras na niyan that time, baka makutongan pa tayo ni Angge. Kaya diretso na tayo sa kanila. Tingnan nyo sa anino, tingnan nyo. Oh, diba? Nag-hand signal tayo. Siyempre mabait tayo eh. Baka matawag pa tayong Gempoy niyan. Sa mga nagtatanong kung ano nga pala ang Gempoy, hindi ko din totally yung naintindihan nung umpisa. Pero base sa pagkakaintindi ko ngayon, yun yung mga taong hindi sumusunod sa mga sa mga rules sa kalsada. And then yan, kasi nauna yung forma ng bike yata bago yung safety. Basta yun, panoodin nyo na lang din sa YouTube. At yan nga pala yung problema kung sinasabi sa inyo kanina. Yung tipong ang lakas-lakas mo pagpayo ng magsuot ng helmet,
magdala ng water bottle nang may tubig kang iinumin, nang di ka ma-dehydrate. Ikaw pa yung nakaiwan ng tubig. Napakalupit mo naman, Lodi. Lakas mo magpayo, wala ka palang dala. Kabuk pa. Isa pa yung kalaban. Ang dami mo reklamo, boy. Wala tayong magagawa. Ginagawa yung kalsada. Malikabok at mausap talaga dyan. Tiis-tiis na lang. Ginusto mo yan eh. Kung nagstay ka lang sa bahay. Edi wow. Edi wow. Oo nga pala, itong kotse na to. Di ko alam kung kakanan ka ba o diretso. Ginagawa mo. Layo lang. Nakalaki ng kalsada dyan kapag sa bike lane dumaan. Yawa, akala ko lili ko. Hanip na itong function na to yun. Ulit na natin. Medyo kapagalit na tayo. Tapang-tapang mo magsabing habulin nga natin. Takot ka naman sa jowa mo. Umay. And check na natin. Ang dami bubog eh. Oh. Pasensya na nga pala dyan sa angulo ng camera. Puro kalsada na naman. Hindi ko na kasi masyadong napansin dahil paahon na naman yun yun. Pero okay lang naman. Pasensya naman. Itong bibigay, mechanical brake. At yun ah. Dito na ako pupunta Kalangge. Dapat may dala kayo palaging tubig. Oo ka na? Malapit ka naman eh. Na ako. Kasalanan mo yan. Iniwan-iwan mo bote mo eh. Ito naman si Manong, nakakagulat. Muntik nang mahulog yung bike ko sa akin. What? Oh, panis, may busina pa yan. Nagagamit ko nga pala yan lalo na sa mga matataong lugar. At para sa mga taong nagsasabing nakaka-jempoy daw yung busina, may kanya-kanya naman tayong preference. Kung ayaw mo, ibala ka. Mag-vlog ka mag-isa mo. Ito na sa kanila. So yun nga, nandito na tayo sa kanila. So dito na nagtatapos ang today's video. So kung may suggestion man kayo or tips na pwede kong gawin, feel free to comment down below. And then kung nagustuhan nyo naman yung video, please like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong posts. Yun lang at maraming salamat. Peace!